Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Ozamis Mayor, Misis at 13 iba pa patay sa drug raid. AFP balik operasyon na laban sa mga rebelding grupo. Asawa ni Speaker Alvarez nagsalita na sa pag-iwan sa kanya ng mambabatas. Pulis na nag-viral dahil sa panunutok umano ng baril sa magkapatid sa Pasay, iniimbestigahan na. Babae na paakyat ng footbridge, nadukutan ng wallet. Ano ang tamang proseso sa paghuli sa isang kriminal? Alamin. Nominasyon para sa 2017 St. Teresa of Calcutta Awardee binuksan. Manila Broadcasting Company muling namigay ng salapi sa MBC Millones 2017. Ano ang pakay ng kinatawan ng North Korea sa pagbisita sa Pinas? Alamin. Sanhi ng madalas na pagsakit ng ulo? Alamin. Valet, knockout matapos sapakin ng customer na ayaw magbayad ng parking fee. Sara Geronimo, aminadong may mga pagkakamali na itinago sa kanyang fans. Aaron Villena, nagsorry sa pagkaka-upload ng kanyang nude pic sa Instagram. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng isang oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Now, there is 3 million drug addicts per hour. I'd be happy to slow. Ozamis Mayor at Mrs. patay sa drug raid. Naku, ito isa na namang kaso ng kaparehong umano sa nangyaring pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Kung bakit itinuturing na Espinosa Case Part 2 ang naging drug raid ng PNP kung saan 13 iba pa ang patay. Alamin po natin sa report ni Arisha 48 Sheila Idubas. Halos magkapareho ang estilo ng police operation laban kay Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa noong isang taon. Ito ang hinala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon dahil parehong isinilbihang search warrant ng madaling araw at ang dating hepe ng Albuera na si Chief Inspector Joe V. Espinido ang nanguna sa operasyon sa compound ng pamilya Paruhinog. Sa nasabing operasyon, 15 ang napatay kabilang ang mayor at misis niyang si Susan at 13 iba pa. Napag-alaman na inalis ang koneksyon ng CCTV camera sa compound nang mangyari ang raid ng PNP CIDG sa bahay at farm ng mga Paruhinog dakong alas 2:30 ng madaling araw. Nakumpiska sa raid ang mga hindi lisensyadong armas sa bahay ni Mayor Paruhinog at kalahating kilo ng shabu, habang ang isa pang kalahating kilo ng shabu ay nakuha naman sa bahay ni Vice Mayor Nove Princess Paruhinog et Chavez. Hawak na ng PNP ang vice alcalde at kapatid nitong si Reynaldo Jr. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga rebelde tutugisin na ulit ng AFP
Matapos bumitaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang pangkapayapaan sa CPP, NPA, NDF, nagkasanamaan ng AFP ng mga operasyon para tuluyan ng masupil ang mga rebuilding grupo. Kung ano ang mga aktibidad ng militar laban sa rebel groups. Alamin po natin sa report ni RHO9 sa Nicasulia. Matapos formal na wakasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa CPP, NPA, NDF, nagkasana ang Armed Forces of the Philippines ng offensive attacks laban sa mga rebuilding grupo. Sa panayam kay AFP spokesman Restituto Padilla, sa programang ireklamo kay Greco, sinabi nito na ang mga maliliit na tao o mga simpleng mamamayan ang labis na naapektuhan ng mga pag-atake ng mga rebelde. Na-resume na po ang opensiba laban po sa mga grupong ito. Kasi ang nangyayari po sa grupong ito kasi pure bandits na po at saka extortion po ang pinag-concentrate nila. Karamihan po sa kanilang mga ginawang paglabag at mga karahasan ay actually ang naapektuhan ng mga maliliit na tao. Katulad na lang po ng panununog ng mga ginagamit sa construction ng mga kalye, ng mga ibang infrastruktura. Ang mga project na ito, ang purpose po nito ay makatulong sa ating mga kanayunan at ang ating maliliit na mga kababayan. Pero sinusunog nila, kaya hindi natutuloy at hindi natatapos itong mga project na ito. Pangalawa, karamihan din po ng kanilang mga inaatake, mga ibang mga agricultural firms, kung saan nag-hire po sila ng mga maliliit na mga kababayan natin na nagiging magsasaka. Pero inaatake nila ito at pinuputol nila at sinisira nila. Kaya ang nawawalan ng trabaho, ito po mga kaawa-awa nating mga kababayan. Tulad na lang po ng pag-atake at pagsunog nila doon sa factory. Ang programang ireklamo kay Greco ay mapapanood tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRH News Television. Para sa MBC Network News, RH9, sa Nicasulia, naglilingkod sa pagbabalita. Asawa ni Speaker Alvarez, nagsalita na. Binasag na ng asawa ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang kanyang katahimikan matapos tuluyan ng iwan ng mister para ipagpalit sa isang kabit. Kung ano ang mga ibinunyag ng asawa ni Speaker Alvarez, alamin po natin sa report ni RH44, Viendacles. Ibinulgar ng asawa ni House Speaker Pantaleon Alvarez na inabando na siya ng kongresistang mister pagkatapos ng sona ni Pangulong Duterte. Ayon kay Emelita Apostol Alvarez, matagal na niyang alam na may ibang babae ang kanyang mister pero ngayon lang umano sila tuluyang iniwan ng mambabatas. Ipinaliwanag ni Emelita na hindi na lang siya sumipot sa sona ni Duterte kamakailan para makaiwas sa gulo at chismis. Sinabi pa ni Emelita na halos 30 taon na silang kasal ng House Speaker pero ni minsan umano ay hindi niya iniwan ng mister kahit sa pangangampanya sa eleksyon. Naging kontrobersyal ang relasyon ni Alvarez sa kanyang asawa nang aminin nito na may girlfriend siya at hiwalay na sa kanyang misis. Depensa ng House Speaker, miyembro siya ng tribong Manobo na pwedeng mag-asawa ng marami. Nang tanungin naman si Emelita tungkol sa pagiging manobo ng kanyang asawa, sinabi ng ginang na pareho silang Katoliko ni Alvarez nang ikasal. Nanindigan si Emelita na huwag umalis sa kanilang bahay at nangakong hindi basta isusuko ang kasal nila ng speaker. Pasaring pa ng ginang sa kabit ni Alvarez, sana umano, maisip nito na mahirap magkaroon ng pamilyang watak-watak. Isa sa mga panukalang batas na itinutulak ni Speaker Alvarez ang Dissolution of Marriage Bill na batay umano sa personal na karanasan ng mambabatas. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Babala sa mga pari dyan, isang nakakadismayang balita po ito. Isang pari ang arestado matapos mag-book umano ng dalagita at akmang ipapasok na ito sa hotel. Kung ano ang reaksyon ng simbahang Katolika dito, alamin po natin sa report ni RH48, Sheila Idubas.
Sinuspinde ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ang paring umupa ng dalaga para sa panandaliang aliw. Ayon kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, nagsimula na rin ang investigasyon ng CBCP kay Monsignor Arnel Lagarejos na naaresto sa isang motel kasama ang 13 years old na dalagita. Kapag napatunayang guilty si Lagarejos, ipadadala umano ito sa Rome. Nakakulong na si Lagarejos sa Marikina City Jail at mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Dagdag pa ni Cruz, may malinis na record sa Diocese of Antipolo at sa CBCP si Lagarejos. Pero naniniwala siyang hindi ito ang unang beses na nagbook ang pari ng dalagita para sa sex. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, China, suportado ang Pinas. Suportado ng China ang paglaban ng Pilipinas sa terorismo. Kung anong tulong na balak ibigay ng China sa Pilipinas para tuluyang malinis ang bansa sa terorismo. Alamin po natin ang report ni RHO4 Karen Oyong. Suportado ng China ang Pilipinas lalo na sa kampanya ng bansa laban sa terorismo at bukas sila sa pakikipag-usap na magkaroon ng joint military exercises ang dalawang bansa. Ito ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jinhua sa selebrasyon ng anibersaryo ng People's Liberation Army ng China o PLA. Ayon kay Zhao, nais nilang makatulong sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga military equipment na maaaring magamit ng Armed Forces of the Philippines sa Marawi Siege. Bukas rin sila sa intelligence sharing at joint training. Bagamat nilinaw ni Zhao na kakailanganin munang magkaroon ng konsultasyon at masusing pag-aaral para sa joint military exercises dahil sa mga tinatawag niyang legal limits. Samantala, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na maraming mapupulot na aral ang bansa sa kasaysayan ng PLA na nagsimula sa wala. Humanga si Lorenzana sa unti-unting paglakas at pagiging makabago umano ng PLA. Umaasa siya na sa tulong ng China sa bansa ay magiging tulay ito upang mapalakas pa ang puwersa ng depensa ng Pilipinas. Para sa DZRH News, Karen Oyong, RH4, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, part-time model na aksidente. Comatose ang isang part-time model matapos maaksidente sa motorsiklo. Kung ano ang naging sanhi ng aksidente at kung mananagot ba ang driver nito. Alamin po natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Babalikan po natin ang report ni Sunny Casulia maya-maya lang po ng konti. Samantala, 16 pesos na wage increase tinanggihan. Tinanggihan ng labor group ang 16 pesos na wage increase na alok ng wage board. Kung magkano ang increase na gusto ng mga labor group. Alamin natin kung magkano sa report ni RH44, Vien Dacles. Kinontra ng isang labor group ang alok na 16 na pisong increase sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Associated Labor Union, ang offer ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay hindi sapat para makaagapay ang mga pangkaraniwang empleyado sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Kalakhang, Maynila. Nais ng grupong ALU na maitakda sa 184 na piso ang increase sa arawang sahod sa NCR mula sa kasalukuyang 471 piso ay magiging 675 piso. Inaasahang i-anunsyo ng Wage Board sa isang linggo ang kapasyahan sa iniharap na petition for wage hike sa Metro Manila. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balikan natin yung balita kanina. Ito yung patungkol sa isang modelo. Comatose daw ang isang part-time model matapos maaksidente po sa motorsiklo. Kung anong naging sanhi ng aksidente na yan at kung mananagot ba yung nakadisgrasya, yung mismong driver. Alamin natin, pabalikin natin sa report si RH09, Sunny Casulia. Isang part-time model ang nasa kritikal na kondisyon na maaksidente sa motorsiklo. Pauwi si Alejandro Allen Cajano nang gumamit ito ng Angkas app.
isang ride-sharing app gaya ng Uber at Grab pero imbis na kotse ay motorsiklo ang sasakyan. Nahulog sa motorsiklo ang binata nang biglang huminto ang rider at humampas ang ulo nito sa kalsada na naging sanhi ng kanyang pagka-comatose dahil sa matinding tama sa ulo at spinal cord. Tumulong sa ibang gastusin para kay Kahano na aabot sa 1 milyong piso ang driver ng motorsiklo pero ayaw tumulong ng kumpanya ng angkas. Paliwanag ng kapatid ni Allen na si Sunshine Kahano, sinubukan nilang manghingi ng tulong sa angkas pero pakiramdam nila ay namamalimos sila sa kumpanya. Pahayag naman ng angkas manager na si Ralph Brondial kahit pinapayagan gumamit ng app ang driver na si Sammy Banzuela ay hindi naman ito directly employed sa kumpanya. Nasa ospital pa rin si Allen habang nagsampana ng reklamo ang pamilya nito sa LTFRB laban sa angkas. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Eto po, showbiz! Sarah G o Sarah Geronimo may itinago sa fans. Sarah Geronimo minadong may mga pagkakamali na itinago sa kanyang fans. Magbabalita. Alamin natin kung alin o kung ano ang itinago ni RH 43 Hisiraki. Inamin ni Sarah Geronimo na may mga pagkakamali siya dati na hindi nalalaman ng kanyang fans. Sa presko ng kanilang pelikula ni John Lloyd Cruz na Finally Found Someone, sinabi ni Sarah na marami siyang mistakes in the past na hindi na isa publiko at mga mistakes na magagawa pa niya in the future, ngunit iyon ay dahil normal na tao lang daw siya. Anya, kung magkamali man siya o maging si John Lloyd, ay dapat lamang tanggapin ng publiko dahil normal na tao silang dalawa, ngunit ang importante umano ay natuto sila sa kanilang mistakes. Sinabi pa nito na maswerte lamang siya dahil mayroon siyang manager na iningatan siya bilang isang tao at bilang isang public figure, lalo na sa kanyang mga magulang dahil kung hindi umano dahil sa mga ito, ay hindi magiging maayos ang kanyang paglaki. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Network News, pulis na nag-viral dahil sa panunutok umano ng baril sa magkapatid sa Pasay, iniimbestigahan na. Babae na paakyat ng footbridge, nadukutan ng wallet. Ano ang tamang proseso sa paghuli sa isang kriminal? Alamin. Nominasyon para sa 2017 St. Teresa of Calcutta Awardee binuksan. Manila Broadcasting Company muling namigay ng salapi sa MBC Millones 2017. Ano ang pakay ng kinatawan ng North Korea sa pagbisita sa Pinas? Alamin. Sanhi ng madalas na pagsakit ng ulo? Alamin. Valet, knockout matapos sapakin ng customer na ayaw magbayad ng parking fee. Aaron Villena, nagsorry sa pagkaka-upload ng kanyang nude pic sa Instagram. Mga detalye sa pagbabalik ng MBC Network News. Calling all fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its mini sweepstakes special draws. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie,
Yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Yung mga bully in particular, may paraan ba na para matanggal sa sistema nila yung Yes. pagiging bully doon? Kailangan lang nila ng behavior therapy at saka maging aware sila dun sa implications na nagagawa nila towards the other kids. Yung iba kasi maraming reason, lalo na pag younger kids, kumukuha lang sila ng attention. Yung underlying motive ba't sila nang bubuli is one is they wanted to seek attention, whether sa parents or sa teacher or dun sa friend na yon. And then low self-esteem. Akala natin pag ang bata mahilig mambuli, mayabang, mataas yung self-esteem niya. That's the opposite. Kayamanan ng kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness. Araw-araw, 1:30 ng hapon. Dito sa DZRH News Television. Huwag pong umabuso sa kapangyarihan. Kayo ba ay pulis o may posisyon sa pamahalaan o sa isang kumpanya? Tandaan, maging humble po tayo at huwag gamitin ang inyong kapangyarihan upang makapaglamang. Nagpahayag ng bahagyang pagkainis ang board member ng LTFRB dahil sa umano'y paggawa ng ingay ng mga Uber at Grab drivers sa social media gayong 2% o minorya lang naman daw umano ng commuting public ang gumagamit nito. Inilipat ng SELDA. Muli na namang inilipat ng SELDA ang tinaguriang Bilibid 17 matapos umugong ang mga balitang muli na namang nabuhay ang operasyon ng iligal na droga sa loob ng Munti. Kumikita umano ng bilyon-bilyon ang New People's Army dahil sa pangingikil. Nakalunos-lunos ang sinapit na matapos na bumangga sa isang sasakyan na nakatigil sa tabi ng kalsada. Ano ba ang nangyari at sino nga ba ang may talagang
kasalanan sa aksidente ito. Bukas, alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Sa Mandala, Chief Justice Sereno may bagong sasakyan. Marami ang kumwestiyon sa bagong bulletproof na sasakyan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na nagkakahalaga ng ₱9 milyong. Kung makatarungan nga ba ang pagbili nito, alamin po natin sa report ni RH48, Sheila Edubas. Bumili ang Korte Suprema ng halos ₱9 milyong halaga ng sasakyan para kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Napag-alaman sa source na ang luxury vehicle ay nirequest ng punong maestrado sa Supreme Court Procurement Planning Committee and Bids and Awards Committee noong December 2016. Partikular na hiniling ni Sereno ang Toyota Land Cruiser 200 na nagkakahalaga ng ₱5.2 million, habang ang disenyo sa paglalagay ng bulletproof dito ay nagkakahalaga ng mula 3 hanggang 4 na milyong piso. Nagkaroon naman ng public bidding para sa procurement ng naturang sasakyan at ang kontrata ay na-award sa Toyota Makati. Napag-alaman na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Supreme Court na bumili ang korte ng bulletproof na vehicle para sa punong maestrado. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Pulis na nag-viral kamakailan, patuloy na pinag-uusapan. Patuloy na nakikilala ngayon ang pulis na nag-viral matapos na umano'y manutok ng baril sa dalawang magkapatid sa Malibay, Pasay. Ito'y matapos na lumabas ang isa pa nitong video kung saan nakikitang galit na galit ang pulis sa ilang mga kabataan sa kaparehong lungsod. Ano na nga ba nangyari sa pulis na ito at sa kanyang serbisyo? Alamin natin sa report ni RH44, Via Douglas. Nasa hot seat ang matandang pulis na nag-viral dahil sa umano'y panunutok nito ng baril sa dalawang magkapatid na nooy naglalakad lamang umano sa tabi ng kalsada sa Malibay, Pasay City. Ito'y matapos na lumabas ang isa pang video ni PO2 Manuel Taytayon na kuha ng isang matbage na umano'y pinagmumura at pinagsisigawan kasama ang kanyang mga kaibigan na nooy nakatambay lamang at nagpipicture sa seaside ng isang kilalang mall sa Pasay. Sa video, makikita ang galit na si PO2 Taytayon dahil umano naiinis ito sa pagbalandra umano nila Bage sa daan at saka binantaan ang magkakaibigan na sasaktan o papatayin umano sila at saka ipinagyabang pa nito na siya ay isang pulis. Wala akong pakialam kahit magiging ang tito mo kung gago ka. Dahil sa mga naglabasang video na umano'y pagmamalabi sa otoridad ni PO2 Taytayon, ipinatawag at nirelieve muna sa kanyang serbisyo ang sanay magre-retiro ng pulis sa susunod na taon. Kasabay ito ng iniutos na isasagawang investigasyon ni NCRPO Chief Oscar Albayalde. Samantala, habang hinihintay ang magiging resulta ng nasabing investigasyon, isang netizen naman na kinilalang si Melly
ang lumutang at nagpakilalang eyewitness umano sa naturang pangyayari sa Pasay kung saan sangkot ang dalawang magkapatid. Ayon kay Melly, hindi umano magagalit si PO2 Taytayon kung hindi sinimula ng magkapatid na Althea ang lahat at hindi pinagsisigawan ng asawa nito na kasama ng matandang pulis. Paliwanag ni Melly, ang magkapatid na Althea pa umano ang nagyabang at inapi ang pulis dahilan kung kaya't lumabas na ito ng sasakyan habang nakasukbit ang service firearm sa bewang nito. Wala rin umanong katotohanang nanutok ng baril ang pulis na mariing ipinupukol ng magkapatid laban kay PO2 Taytayon. Sa kabila nito, tuloy naman ang pagsasampa ng kasong anti-cyberbullying ni PO2 Taytayon laban sa magkapatid na Althea matapos na makatanggap ito ng panunuya at pambabash sa social media. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pagkakapatay kay Mayor Paruhinog, lehitimo ayon sa PNP Chief. Nanindigan si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na lehitimo ang ginawang drug raid ng kapulisan laban kay Mayor Paruhinog. Kung ano ang mga basihan ng PNP Chief sa pagsasabing tama lang ang kanilang ginawang operasyon, alamin natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Pinanindigan ni PNP Chief Director General Ronald de la Rosa na lehitimo ang operasyon na ikinamatay ni Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog, kanyang misis at 13 iba pa. Sa press conference kanina sa Camp Crame, idiniin ni De La Rosa na legit at naaayon sa procedure sa police operations ang ginawa ng mga opisyal at tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa compound ng mga Paruhinog. Kabilang sa puna ng mga kritiko ang pagkakahawig ng ginawa kay Paruhinog at kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na madaling araw isinilbi ang search warrant at disconnected ang CCTV camera sa compound nang mangyari ang operasyon. Kaugnay nito, handa naman si De La Rosa na isalang sa investigasyon ang nangyari sa mga Paruhinog sa pagdidiin na sa kabila ng mga pagdududa ay lilitaw na lehitimo at naaayon sa procedure ng PNP ang ginawa ng mga pulis. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po, alamin natin kung tama ba ang ginawang proseso ng PNP sa pag-raid kay Mayor Paruhinog. Makakasama natin ang isang biyasa sa batas, si Attorney Mark Tolentino, si Attorney Pogi. Magandang tanghali po, Attorney. Attorney Mark? Okay, balikan natin mamaya ng kaunti. Okay na ba? Wala pa. O sige, balikan natin mamaya. Nagkaroon ho ng problema. Naka-standby na si attorney kaso nawala sa linya. Okay, mamaya ng konti, balikan natin ang kanyang expert's opinion dito po sa topic na ito. Samantala, sa good news na muna tayo. Ito, isa na naman ang naging milyonaryo. Isa na naman ang naging milyonaryo matapos manalo sa MBC MBC Millones 2017. Kung sino ang winner na ito, para makahingi po kayo ng balato, alamin po natin sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Muli na namang nagpamudmod ng limpak-limpak na salapi ang Manila Broadcasting Company sa muling pag-arangkada ng MBC Millones 2017 Grand Draw. Ibang saya at pag-asa ang muling inihatid ng MBC sa mga nakilahok, katuwang ang mga sponsors na Smart Dishwashing Paste, Pride, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap, Starwax, Milo, Bear Brand Fortified, Petron Ultron, San Miguel Beer Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Tang, Fernseh, kasama ang DZRH, DZRH News Television, Love Radio, Yes, the Best, Easy Rock, Radyo Natin Nationwide, Action Radio at Star City.
Naging buhay na buhay ang hapon ng Star City dahil bukod sa nakakakabang paghintay sa mga masuswerteng pangangalan ng winners sa MBC Millones 2017 Grand Draw, pinawi ng inihandog na performances ni na Chris Lawrence, TJ Monteverde, Yumi Kapile at Jenny Gabriel ang kaba at inip ng mga sumali at manunood. Mula sa gabundok na entries, narito ang mga individual na tinamaan ng swerte nito lamang Sabado na nakatanggap ng consolation prizes. At siyempre, hindi natapos ang hapon without naming our newest member ng Millionaires Club na mula sa area at siya lang naman si... Mula sa MBC at partner sponsors, congratulations sa mga nagwagi at hanggang sa susunod na MBC Millones until next year. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mataas na kinatawan ng Nocor bumisita sa Pilipinas. Bumisita po dito sa atin ang isang mataas na kinatawan ng Nocor. Kung ano ang pakay nito sa kanyang pagpunta sa Pilipinas at kung sino-sino ang kanyang mga nakausap. Alamin po natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Bumisita noong Miyerkules ang Vice Foreign Minister ng North Korea sa Pilipinas. Sadyang hindi niya nanunsyo ang pagdating nito at inilabas lamang ang balita nang matapos na ang pakay nito sa ating bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dumating sa bansa si Vice Foreign Minister Choi Wei-choi at ang kanyang delegasyon para sa isang araw na ocular inspection sa mga lugar kung saan idadaos ang Association of Southeast Asian Nations Summit na nakaschedule ngayong 7 ng Agosto. Ayon kay DFA Secretary Alan Peter Cayetano, importante rin ang pagbisita ng North Korea dahil na rin sa paghahanda nito sa pagdating ni Foreign Minister Ri Yong-ho na kakatawan sa kanilang bansa sa nasabing summit. Hindi naman kinumpirma ni Cayetano ang bali-balita na kaya andito ang delegasyon ni Vice Foreign Minister Choi ay upang pakiusapan ng Pilipinas na siyang chairman ng ASEAN ngayon na huwag bugbugin ng North Korea sa usaping tungkol sa mga polisiya nito, kasama na ang mga nuclear testing. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakiusap ang mga kinatawan ng North Korea dahil nang nasa Beijing di umano si Cayetano ay may kumausap na rin dito para sa kaparehong request. Lingid sa kaalaman ng mga nakararami, datapwat kilalang alay ng South Korea ang Pilipinas, mayroon rin naman tayong magandang relasyon sa North Korea. Nagsimula ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong taong 2000. Ang Pilipinas ang isa sa mga huling bansa sa Asia na nagkaroon ng diplomatic relations sa North Korea. Lalong pinatatag ang relasyon ng dalawang bansa nang pirmahan ni na dating DFA Secretary Alberto Romulo at North Korean Foreign Minister Pak Wei-chon ang kasunduan noong 2007 ASEAN Summit na ginanap rin sa ating bansa. Sa ngayon, ang Pilipinas ang isa sa mga pinakamalaking trading partner ng North Korea. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Madalas bang sumakit ang ulo mo? Narito, alamin natin, itag rin nyo po ang inyong mga kaibigan na madalas makaranas ng pananakit ng ulo para malaman kung ano nga ba ang sanhi ng madalas na pananakit ng ulo. Narito, ang ating PS sa Itag You.
Ang pananakit ng ulo ay isang sintomas ng isang sakit. It's an early sign that something could be going wrong inside your body. Narito ang ilang possible causes ng pananakit ng ulo. Giant cell arteritis. Ito ay ang pamamaga ng blood vessels. Kadalasan, nangyayari ito sa mga taong may edad at kadalasang nakakaramdam na sa may bandang sintido o malapit sa mata. Overuse of medication. Karamihan ay nakakaranas ng sakit ng ulo dahil sa mismanagement ng pag-inom ng gamot sa sakit mismo ng ulo. Kadalasan, bumibili lamang ng mga over-the-counter na gamot nang walang reseta mula sa doktor. Ang resulta, nadadagdagan lalo ang sakit ng ulo. Depression. Minsan, ang pananakit ng ulo ay nakukuha dahil sa depression, stress at pag-aalala. Ayon sa American Headache Society, 18% ng migraine patients ay nakakaranas ng depression. Ito ang pabalik-balik na pananakit ng ulo sa loob ng mahabang panahon. Dehydration. Ang unang senyales ng dehydration ay fatigue, pagkauhaw, panghihina at pananakit ng ulo. Lalo itong lumalala kapag ang pasyente ay yumuyuko o naglalakad ng mabilis. Ang tawag dito sa pananakit ng ulo ay dehydration headaches. Ang mga taong may dementia o makakalimutin na ang mas apektado ng dehydration headache dahil hindi agad nagre-respond ang kanilang katawan kapag nauuhaw. At ang panglima ay ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ito ay sanhi ng lung damage na resulta ng paninigarilyo. Ito ay kadalasang umaatake sa umaga dahil hindi nakakapahinga ng mabuti sa gabi. Dahil dito, kung kaya't nagbe-build up ang carbon dioxide, pinalalaki nito ang blood vessel sa utak na siyang dahilan ng pananakit ng ulo. Nawala ng malay ang isang valet sa loob ng mahigit 20 segundo matapos sapakin ng lalaking customer na ayaw magbayad ng parking fee. Makikita sa video na kuha sa Fort Lauderdale Beach Hotel na tila may pinag-uusapan lang ang dalawang lalaki nang bigla na lang sinapak sa panga ng customer ang kausap nitong valet. Matapos bumaksak, agad na hinawakan ng lalaki ang kamay ng valet at inilagay ito sa kanyang likuran. Napag-alaman na retired law enforcer ang suspect habang agad namang naitakbo sa ospital ang biktima na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Samantala, mariing kinundina ni US President Donald Trump ang umano'y intercontinental ballistic missile na inilunsad ng North Korea. Pinalipad ang missile sa Mupyongni at lumipad sa layong 1,000 kilometers bago tuluyang bumagsak sa karagatan ng Japan. Nilinaw naman ng North American Aerospace Defense Command o NORAD na walang banta sa North America ang pinakawalang ballistic missile. Ayon naman kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe, posibleng napasok ng missile ang kanilang exclusive economic zone bagamat wala namang nasirang aircraft o sasakyang pandagat sa kanilang nasasakupan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Inamin ni Aaron Villena na sa kanya ang nude picture na nag-viral sa social media. Ayon kay Aaron, nagkamali lamang siya ng pindot sa kanyang cellphone kung kaya't aksidenteng na-upload sa kanyang Instagram stories ang kanyang nude picture na kitang-kita ang kanyang ari. Sa kanyang Twitter account, agad na nagsorry si Aaron dahil sa kanyang pagkakamali kung saan sinabi nito na pang sarili lang daw dapat ang kanyang hubad na picture pero dahil sa pagod at puyat siya dahil sa taping ng lalo na sangre kung kaya't hindi siya naging maingat. Inilagay nito sa kanyang Twitter post ang mga katagang pagod plus puyat plus careless mistake equals boomerang fail. Press wrong button not meant to be shared. Kung matatandaan, kumalat sa social media at naging trending ang nasabing nude pic ni Aaron na kitang-kita ang kanyang ari kung saan bagamat agad din itong binura ang nasabing picture, ngunit marami na ang naka-screen grab nito. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para naman sa lagay ng ating panahon, makulimlim na Lunes ang ating naranasan ngayong umaga sa ilang bahagi ng bansa. Pero sa amin medyo maaraw. Dahil nakalabas man ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Goryo, agad itong pinalitan na isa pang bagyo
na binabantayan po ng Pag-asa. Ano nga bang mararanasan nating panahon ngayong maghapon? Uulanin na naman ba tayo? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Eunice Huntayas. Straight from Panahon TV. Eunice? Magandang araw, Pilipinas! Good news dahil tuluyan na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang binantayan nating Bagyong Waning. Samantala, patuloy pa rin nagpapaulan ng hanging habagat na nakakaapekto sa kandurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ngayon, alamin natin ang epekto nito sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa mga piling lungsod ng bansa. Dahil sa pagbugso ng hanging habagat, asahan ang maulan na panahon dito sa Cabanatuan City. Kaya saan man ang inyong lakad, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Samantala, good news dahil asahan ang generally fair weather condition sa Kalayaan Islands, Calapan, Dumaguete, pati na rin sa Rojas. Asahan din ang pangkalahatang maaliwalas sa panahon sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, pati na rin sa Surigao at Tipolog. Pero maging handa pa rin sa mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Nalalapit na rin tayo sa panahon kung saan mas maraming bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman para sa inyong kahandaan, narito ang ilan naming paalala. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotline. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Eunice Huntayas para sa Panahon TV. Maraming salamat, Eunice Huntayas. Bukas na lang natin pag-uusapan yung ano pong yung dapat supposed to be na pag-uusapan natin, kasama natin si Attorney Mark. At sumayin nyo na naman ang isang oras sa ating balitaan. Mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. All fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its mini sweepstakes special draws. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling-tanggaling smart dishwashing.
Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Paano kung masyadong malaki? Like, let's say, hindi travel. Let's say, ang advertisement is about a gadget. Eh, syempre, ang mahal-mahal ng isang gadget. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang yung penalty niya. So, ibig sabihin, if you are a buyer, hindi dapat tayo maniniwala sa lahat ng advertisement. Kasi ang advertisement, as what I've said, ano ba yung nature of advertisement?